Magandang araw po sa inyong lahat. Bago natin simulan ang kwento, ay muli ko lang pong hihilingin sa inyong mga mabubuting puso na pumindot ng like at mag-comment na rin ng kahit present man lang. Siguro naman hindi yun magdudulot sa inyo ng malaking perwisyo, di ba? Pindutin na habang nakikinig. Salamat sa iyo, katribo ah. Ipagpatuloy na natin ang kwento. Kahit pare-pareho nang nanghihina dahil sa init at kawalan ng tubig, ay nagpatuloy pa rin sa paglalakad ang grupo ni Lino. Iyon lang ang natatanging paraan para makaligtas sila. Ang makarating sa bahaging may mga puno at makahanap ng tubig. Lumipas ang 4 na oras na paglalakad. Halos pahila na ng paa ang ginagawa nilang paghakbang dahil sa sobrang pagod at uhaw. Dito na yata tayo mamamatay, bay? Wika pa ni Mancio. Sumagot naman si Kulas. Huwag ka nang magsalita. Tipirin mo ang lakas at laway mo. Kaunti na lang, makakarating na tayo sa bahaging may puno. Malapit na tayo oh. Wika pa ni Kulas na halos nakapikit na habang naglalakad. Nagpatuloy pa sila sa paglalakad. Mainit na ang sikat ng araw. Sa tingin nila, kung tatagal pa sila sa disyertong iyon ng 3 oras, ay mawawala na sila ng malay. Naubos na rin nila ang natitira nilang baon na tubig. Hanggang sa ilang metro na lang ang kailangan nilang lakarin, ay isa-isa na silang bumigay. Nauna nang nawala ng malay si Tiara na nasundan ni Clea, tapos si Kansu, si Artemis, si Tingting at si Mancio. Si Kulas na lang ang natitirang may malay. Nilingon niya ang mga kasama. Nasabi niya na lang sa sarili, hindi tayo pwedeng mamatay sa disyertong ito. Hindi sa ganitong paraan. Kahit nanlalabo na rin ang paningin ay pinilit ni Kulas na ihakbang ang namimigat na mga paa habang sa tuluyan na rin siyang bumagsak sa panghihina. Atin munang dalawin ang sitwasyon ng San Agustin kung saan naroon na ang 3 miyembro ng Marine Corps na sila Richard, Venus at Jenna. Kinabukasan pagkagising ni Richard ay napahawak siya sa kanyang ulo. Medyo masakit ito, gawa ng kanyang hindi magandang panaginip. Lumapit siya sa coffee maker at kumuha ng kape. Mainit naman iyon dahil nauna nang nagising sa kanya ang 2 dalaga na sina Venus at Jenna. Pero wala ang mga iyon sa tinutuluyan nilang silid sa hotel. Sa tingin niya ay lumabas ang mga iyon para bumili ng pagkain. Matapos makakuha ng kape, ay nagpunta siya sa may terrace habang hawak ang tasang may kape. Muli niyang inalala ang kanyang panaginip. Habang pinipilit niyang alalahanin, ay mas lalong sumasakit ang kanyang ulo. Pero ramdam niyang kailangan niyang maalala kung ano iyon. Dahil tila may mahalagang mensahe sa kanya ang panaginip. Hindi niya lang maalala kung ano. Ilang saglit pa ay lalo pang sumakit ang kanyang ulo. Pero unti-unti namang lumilinaw ang kanyang ala-ala sa kanyang panaginip. At doon niya nakita ang kanyang kaibigan na si Father Dominic Serrano na siyang kura paroko ng San Agustin. Pinasok raw ng mga aswang ang simbahan at pinatay ang lahat ng naroon. Kasama na ang pari na kanyang kaibigan. Ang huling nakita niya sa panaginip ay ang duguang itsura ng pari habang sinasabing, "Ang mga aswang! Narito na sila sa San Agustin!" Doon na naputol ang pangitain ni Richard. Kasabay noon ay ang pagkawala ng kanyang malay. Mabuti na lang dahil kasalukuyang nakapatong sa sementong railings ng balkonahe ang kanyang tasa na may kape. Kaya hindi siya noon natapunan o nahulog sa ibaba
kung saan may mga taong dumadaan. Hindi niya rin napansin na tumutulo na ang dugo mula sa kanyang ilong. Tanda na nasa kritikal na kondisyon na ang kanyang utak at dapat na nang itigil ang pag-iisip sa kung anumang iniisip niya ng mga oras na iyon. Pagkapasok ng dalawa ay sinilip nila sa silid si Richard para sana ayain itong mag-almusal dahil may dala silang lutong pagkain na kanilang binili sa labas. Pero nagulat sila dahil wala roon ang lalaki. At noong mapatingin sila sa may balkonahe ay nakita nilang naroon nakabulagta ang walang malay na si Richard. "Venus! Nasa balkonahe siya! Walang malay!" Wika pa ni Jenna na nauna nang tumakbo. Agad nilang inusisa kung may tama ba ng bala o kung anong sugat ang binata, pero wala naman. Maliban sa dugo na lumalanda sa ilong nito paibaba. Pinagtulungan nila itong buhatin at inilipat sa may sala ng unit. "Venus, anong gagawin natin?" Tanong pa ni Jenna. "Tatawagan ko si Rafael. Maaring alam niya ang nangyayari kay Richard. Ang sabi kasi ni Richard, may pagsasanay siyang ginawa kung saan din natuto ng kakaibang paraan sa pakikipaglaban si Rafael." "Hello Rafael, si Venus ito." "Oh, Venus." "Rafael, si Richard. Naabutan namin walang malay dito sa unit namin. Wala naman siyang kahit anong pinsala, pero may tumutulong dugo sa ilong niya." "Ano bang huli niyang ginawa?" "Natulog lang. Nauna lang kaming nagising, kaya lumabas kami para bumili sana ng pagkain. Pagkabalik namin dito, ay nasa balkonahe na siya walang malay." "Buksan mo nga ang mga mata niya. Ano nakikita mo?" "Jenna, ibukas mo ang mata ni Rafael, titignan ko." Agad naman iyong ginawa ng dalaga. Malikot ang mga mata niya, Rafael. Galaw ng galaw. "Ah, ganun ba? Simpleng problema lang yan. Ibig lang niyan sabihin, masyado niyang pinipilit ang utak niya na magtrabaho. Maaring may malalim siyang iniisip o pilit na inaalala. Ang kailangan niyang gawin ay mag-meditate." "Rafael, paano siya mag-meditate kung wala nga siyang malay?" "Ganito ang gawin niyo, Venus. Ilagay niyo siya malapit sa TV. Tapos, buksan niyo ang TV. Lakasan mo kaunti ang volume. Tapos, ilipat-lipat mo sa iba't ibang channel." "Ha? Tapos, magigising na siya noon?" Nagtatakang tanong pa ng dalaga. "Oo, kasi sasabihin niyan, ilipat niyo sa channel na may basketball." Wika pa ni Rafael habang tumatawa. "Rafael naman, hindi ako nakikipagbiruan." "Oo, Venus, alam ko. Gawin mo na lang muna ang sinasabi ko bago ka magalit. Tapos kapag lumipas ang 10 minuto at hindi pa siya gumigising, tawagan mo ako uli. Tsaka, huwag kayong mag-alala. Papunta na rin kami dyan. Hinihintay ko na lang si Micaela. Pagkarating niya ay aalis na rin kami agad dito." "Okay, Rafael. Copy that." Sagot pa ni Venus. Nagsalita naman si Jenna. "Venus, ano daw?" "Ay, ewan ko kung seryoso ba talaga sa sinasabi niya si Rafael. Gawin na lang muna natin. Paki-on ng TV, tapos lakasan mo kaunti ang volume." Agad naman iyong sinunod ng dalagang si Jenna. "Tapos, ano sunod na gagawin?" "Ilipat-lipat mo ng channel." "Ha? Parang baliw lang ah." "Oo, alam ko, pero gawin mo na lang din. Si Rafael ang pinakamagaling na agent sa ahensya at siya rin ang pinakabaliw mag-isip. Mga paraang hindi ka panipaniwala, pero karamihan naman ay nagiging successful, kaya sundin mo na lang." Iiling-iling si Jenna habang panay ang pagpapalipat-lipat ng telebisyon sa iba't ibang channel. Nakita nilang gumagalaw-galaw ang mata ni Richard kahit nakapikit pa ito, at ilang saglit pa ay bigla itong bumangon. Napaatras naman ang dalawa sa gulat. "Si Father Dominic! Nanganganib siya!" "Ha? Siya ba yung sinasabi mong kaibigan mong pare dito sa San Agustin?" "Oo, siya nga." Mabilis na tumayo si Richard, pero napahawak ito sa ulo niya at nahilo. Inalalayan naman ito ni Venus at iniupo sa sofa. "Teka, bakit ba kasi pabugso-bugso ka ng kilos?
Tinawagan ko na si Rafael tungkol sa nangyayari sa'yo. Kailangan mo raw mag-meditate para umayos ang pakiramdam mo. Pilitin mo raw na i-relax ang iyong isipan. Malamang daw, piniga mo ang utak mo na mag-isip o alalahanin ang isang bagay, kaya ka nawalan ng malay. Sige na, iyon na muna ang gawin mo. Paliwanag pa ni Venus at inalalaya na si Richard papatayo, saka dinala sa kwarto nito. Si Jenna naman ay pinatay na ang TV at sinarado ang glass door sa may terrace para hindi marinig sa loob ang tunog ng mga sasakyan na maaaring makaistorbo sa pagme-meditate ni Richard. Ilang saglit pa ay lumabas na rin si Venus. Ano nang ginagawa niya? Ayun, magsisimula na mag-meditate. Sagot naman ni Venus. Makalipas ang isang oras ay lumabas na ng silid si Richard. Ano, ayos ka na? Oo. E di mag-almusal na muna tayo. Saka natin puntahan iyong sinasabi mong pari. Baka may ideya siya sa mga nangyayari, kaya siya nagpakita sa panaginip mo. Agad na silang kumain at naghanda. Pasado alas 8 ay naroon na sila sa may simbahan ng San Agustin. Kasalukuyang may nagaganap doon na misa. Pumasok ang tatlo at nagpanggap na nagsisimba lang din. Napansin ni Richard na hindi si Father Dominic ang naroon. Isa iyong tisuin at gwapong pari, pero medyo may edad na rin. Tinignan niya ang mga sakristan at mga volunteer na naroon. Parang lahat bago, walang pamilyar sa kanyang paningin. Hanggang sa makaamoy siya ng matapang na amoy ng chlorine at borax. Bakit may ganong amoy? Hindi naman ganoon ang normal na ginagamit na panlinis sa household o kahit dito sa simbahan. Bulong pa ni Richard sa isipan. Naisip niyang mukhang may matinding amoy na kailangan linisin sa loob ng simbahan, kaya iyon ginamitan ng mas matapang na panlinis. Inilabas niya ang kanyang cellphone at inion ang UV light. Saka pa simpleng idinaan sa may pintuan na kahoy. Doon tumambad sa kanya ang bakas ng mga tilamsik ng dugo. Halatang pinunasan na iyon kaya hindi makikita ang aktwal na dugo sa pinto. Pero malinaw iyong makikita kapag ginamitan ng blue light o yung infrared. Bigla siyang kinabahan at binulungan si Venus. May nangyari ng hindi maganda dito. Nagkalat ang dugo sa paligid at mukhang bago lang na nalinis. Anong gagawin natin, Richard? Hintayin natin na matapos ang misa. Tapos pupunta ako sa kumbento upang hanapin si Father Dominic. O di kaya magtatanong-tanong na rin ako doon. Tumango ang dalawang dalaga. Noong matapos na ang misa, ay naupo lang muna sila sa loob ng simbahan at nagpalipas ng 15 minuto bago nagtungo sa parish office. Good morning. Pwede ko ba makausap si Father Dominic? Pakisabi si Richard, yung kaibigan niya na taga Santa Barbara. Wika pa ni Richard sa isang lalaking nakabantay sa may pintuan ng office. Wala siya pare. Lumipat na ng ibang lugar. Talaga? Saang lugar naman? Mahinahong tanong pa ni Richard. May nakikita ka bang nakatato sa noo ko na nakasulat Google para sabihin sa'yo ang lahat ng gusto mong malaman? Wala na nga siya sabi rito. Tapos, kaya umalis ka na. Supladong wika pa noong lalaki kay Richard. Nakita ni Richard ang isang lalaki sa loob na nakatingin sa kanya at may tinatawagan sa cellphone. Kaya naisip niya na may mga kalaban sa paligid at kung tama ang kanyang hinala, patay na ang kanyang kaibigang pari. Tumalikod na si Richard at nagtuloy-tuloy na sa paglalakad, papabalik ng sasakyan. Nasa unahan din naman noon nakaabang ang kanyang dalawang kasamang dalaga. Ano Richard, nakausap mo? Hindi, at mukhang hindi ko na kailangang umasa na makakausap ko pa siyang muli. Malaki ang duda ko, napatay na si Father Dominic. At ang tanong ay kung sino ang mga narito ngayon sa simbahan. Mukhang hindi totoong pari ang nagbimisa kanina. Nakita kong tinapik niya ang back asset,
noong isang dalagang lumapit sa kanya at isinama niya sa silid sa kumbento. Alangan naman, doon nila gawin ang kumpisalan, di ba? Oo, tama ka. Kahina-hinala nga yun. Sagot naman ni Venus. Anong plano mo? Babalik tayo mamayang hapon. Magmamanman sa mga aktibidad nila dito at kung sino ang mga protektor nila. Mukhang darating din mamaya iyon dahil nakita kong may tinawagan yung isang lalaki roon habang masama ang tingin sa akin. Umuwi na nga muna ang grupo upang magtanghalian at magpahinga na rin. Pasado 3:00 ay nagring ang cellphone ni Richard. Si Rafael ang tumatawag. Hello Richard, kumusta na ang pakiramdam mo? Ayos na ako Rafael, salamat sa payo mo kina Venus. Tama ka, pinilit ko ngang pigain kanina ang utak ko kaya ako nawala ng malay. Nagkaroon kasi ako ng panaginip. Sa tingin ko ay mahalaga kaya ako pinilit na alalahanin. At tama nga ako, mukhang patay na ang kura paroko ng San Agustin. Kung hindi ako nagkakamali, masakir ang nangyari. Hindi pa lang ako sigurado kung ang Black Triangle ba ang may gawa. Babalik kami mamayang hapon sa simbahan upang magmanman. Nasaan ka na ngayon? Narito na sa San Agustin, sa bahay na nirerentahan ni Lino. Dito na ako mag-aabang ng update mo. Sabihan mo lang ako kung kailangan mo na ng tulong. Magpapagaling na ako kaunti. Hindi pa kasi fully healed ang loob ng sugat ko. Masakit pa sa loob, kaya ipapahinga ko na lang din muna. Sige Rafael, kami na muna ang bahala. Balitaan ka na lang namin kapag may new update na kami. Okay Richard, copy that. Sagot pa ni Rafael, sabay patay ng tawag. Atin nang balikan ang mga naganap kina Lino sa mundo ng mga engkanto. Kahit bumagsak na si Kula sa lupa, ay hindi pa rin naman siya nawawalan ng malay. Kaya ipinagpatuloy niya ang pag-usad kahit papagapang. Nakapikit na nga siya dahil mahapdi ng imulat ang kanyang mga mata. Patuloy siya sa paggapang nang nakapikit hanggang sa maramdaman niyang hindi na buhangin ng disyerto ang kanyang ginagapangan. Malamig na lupa na iyon. Ibig sabihin ay wala na siya sa disyerto. Umusal na siya ng orasyon para palapitin sa kanya ang tubig. Pero mukhang walang anyong tubig na malapit sa kanya gaya ng ilog, sapa o batis. Pero dahil sa lamig ng lupa ay sigurado siyang may bukal sa ilalim noon sa hindi kalayuan. Kailangan niya lang ng likidong panimula para mapalapit sa kanya ang tubig. Dinukot niya ang kanyang punyal at hiniwaan ang kaliwang palad, tapos sa kanya inilapat sa lupa. Muli niyang inulit ang pagbigkas ng orasyon para magpalapit ng tubig. Ilang saglit pa ay nararamdaman niya na ang pagdaloy ng tubig sa lupa papalapit sa kanya. Hanggang sa magkaroon na ng bukal sa mismong kinadadapaan niya. Noong marami na ang tubig sa paligid niya, ay agad na siyang uminom ng marami at naghilamos na rin. Tinignan niya ang direksyong kanyang pinanggalingan. Mga nasa 20 metro na lang din pala ang layo ng mga kasama niya sa kanyang kinaroroonan. Sadyang wala na lang din talagang lakas kaya hindi na nakarating sa bahaging hindi na disyerto. Iginumpas ni Kulas ang kanyang 2 kamay at gumawa ng ipo-ipo na yari sa hangin at maraming tubig. Sa kadidala niya iyon sa kinaroroonan ng mga kasama. Tumakbo na rin siya papalapit at pinaglalagyan ang lagayan nila ng tubig. Sa kaisa-isang pinainom ang mga kasama. Kahit kasi nabasa na ang mga iyon ng tubig na dala ng ipo-ipo, ay hindi pa rin nagigising. Kailangan talaga makapasok ang tubig sa loob ng katawan. Noong makainom na ang lahat, ay si Lino naman ang pinainom niya. Isa-isang nagkamalay ang lahat. Noong magkamalay na si Tingting, ay agad iyong lumapit kay Lino, saka inilapat ang kamay. Doon na rin nagkamalay si Lino. Anong nangyari Tingting? Nasaan na ang Hydra? Paano tayo nakarating rito?
Sunod-sunod na tanong pa ni Lino. Hay, Kuya Lino, mahabang kwento. Pero salamat kay Kulas. Dahil kung hindi sa kanya, tuluyan na talaga tayong namatay sa kawalan ng tubig sa katawan. Sabi naman ni Kanzu. Kulas, maraming salamat sa iyo. Sumagot naman si Kulas. Ano ba kayo? Puro kayo pasalamat. Nasa misyon kaya tayo. Kaya kailangan natin magtulungan para hindi tayo pare-parehong mamamatay. Kung sino ang may kayang gumawa ng paraan, edi siya ang gagawa. Ganun lang yung kasimple. Oo, Kulas, alam namin iyon. Pero salamat pa rin, lalo na sa malamig at masarap na tubig. Wikang muli ni Kanzu. Hindi na rin pumalagpas si Kulas. Ano, saan na tayo nito? Tanong pa ni Lino. Sabi naman ni Kanzu, magpahinga muna tayo. Humanap tayo ng pinakamalapit na ilog o sapa para makapagluto tayo at makapagpahinga na rin ng buong araw. Bukas na tayo magtuloy sa ating paglalakbay. Sumang-ayon naman ang lahat. Muli na silang naglakad at nasa bahagi na uli na marami ang puno. Hanggang sa makarinig sila ng lagaslas ng tubig. Nauna na sina Artemis at Clea para siguruhing walang panganib sa unahan. Makalipas ang kalahating oras ay nakita nilang naroon na sa may bato na kaupo sina Clea at Artemis. Kumakain na rin ang dalawa ng prutas. Naroon sa bahaging iyon ang magandang parte ng ilog. Nakapili na kami ng maganda nating pagpipwestuhan. Nakapamitas na rin kami ng iilang prutas. Uwi ka pa ni Artemis. Sabi naman ni Mancio, prutas lang? Ano ako, ibon? Gusto ko ng kanin, ulam tsaka kape. Oo, ako rin. Sabat naman ni Tingting. Nagsalita na rin si Kulas. Di tara na doon sa pwestong inihanda nila para makapagsaing na tayo. Pare-pareho naman tayo na gusto ng mainit na kanin at inihaw na isda. Kaya nagpatuloy na sila sa paglalakad. Ilang saglit lang ay narating na nila ang pwestong inihanda nila Clea at Artemis. Kaya nagtulong-tulong na sila sa pagkilos. Ang iba ay nagluto, may nanguha ng pagkain at may mga naligo na rin. Masaya silang kumain habang ang isinaing nilang bigas ay ang mula sa bigay sa kanila ni Mang Manuel. Nagpaihaw na rin sila ng mais na siyang kanilang kakainin sa hapunan na ipapare sa inihaw na isda. Sa bahagi muli ng San Agustin, kinahapunan ay umalis na nga ng hotel ang tatlong agent ng Marine Corps na sina Richard, Venus at Jenna. Pagkarating sa may simbahan ay napansin ni Richard ang isang babae at isang lalaking nakatayo sa may bahagi ng lugar na mapuno. Ngumisi iyon sa kanya na tila ipinapaalam na mga aswang sila, kasabay ng pagpula ng mga mata. Venus, mga aswang! Jenna, dito ka lang sa sasakyan. Magmaneho ka papunta sa kabilang bahagi ng bayan, malapit sa exit. Susubukan naming dalhin ang mga ito at doon tatapusin para hindi makita ng mga sibilyan. Pagkababa ni Venus ng sasakyan ay nakita nilang mabilis nagsitakbo ang dalawang aswang na asbo. Tara Venus, doon tayo sa direksyong iyon para makat natin sila at hindi makatakas. Umusal ng orasyon si Richard at hinipan ang kanyang kamay. Saka inilapat sa balikat ni Venus. Isa iyong orasyon para magbigay ng kakaibang bilis at liksi sa ibang kasama para mapantayan nito ang galaw ng mga kalaban na aswang. Isa iyon sa mga natutunan niya sa pag-iinsayo niya sa mundo ng mga engkanto. Tila mas advance pa ang kanyang naging kaalaman kaysa kay Rafael. Tila daluyong ng hangin lang na nawala ang dalawa sa paningin ni Jenna. Nagmaneho na lang din ang dalaga upang doon mag-abang sa kabilang bahagi ng bayan. Baka sakaling umabot roon ang habulan. Sa bilis ng takbo ng dalawa ay halos walang nakakakitang normal na tao sa kanilang pagdaan. Tila may kung anong malakas na hangin lang
ang napadaan na kanilang napapansin. Noong halos mag 5 kilometro na ang layo nila mula sa sentro, ay humindo na sila sa pagtakbo. Inilibot nila ang paningin sa paligid. "Humanda ka, Venus, paparating na sila," wika pa ni Richard. Napatingin si Venus sa kanilang bahaging likuran. Sa kanyang paningin ay halos malabong imaheng tumatakbo papunta sa kanila ang kanyang nakikita. Pero sa mga mata ni Richard ay malinaw niya na nakikita ang kaanyuan ng 2 aswang na asbo na paparating sa kanila. Nasaan yung mabangis na halimaw na ang 2 iyon. Kaya dahan-dahan niyang inilabas ang kanyang banal na sandata na ipinagkaloob sa kanya ng isang monghe na mula sa lahi ng mga engkanto. "Teka, ano yung dala mo? Isang krus?" tanong pa ni Venus, dahil iyon ang unang pagkakataon na inilabas ni Richard ang kanyang banal na sandata. Ang totoo, hindi niya pa alam gamitin ang full potential ng sandatang iyon. Basta ang sabi sa kanya ng kanyang maestro na habang namamaster niya ang kanyang mga natutunan sa pakikipaglaban, paggamit ng niraya at pagtuklas ng panibagong antas ang naraka. Hindi galing sa pakikipaglaban ang basihan ng pag-unlad na hinihintay ng banal na sandata para ilabas nito ang ibang kakayahan, kundi ang pag-unlad ng may hawak nito sa aspetong espiritual. Kung paano nito papahalagahan ang iba, kung paano ipapatupad ang kapayapaan na walang kasamang puot at galit sa puso. Iyon ang mga natatanging katangian na hinihintay ng banal na sandata upang ipagamit nito ang kanyang iba't ibang anyo at lakas sa pakipaglaban. Kaya kahit gamit na ito ni Richard ay hindi pa rin masasabing magiging mas malakas na siya. Magsisilbi lang itong simpleng punyal at espada sa simula na maaari namang magamit sa laban. Umusal siya ng orasyon at nagliwanag ang banal na sandata at naging anyong espada. Inilabas niya na rin ang kanyang espiritual na kakayahan upang ikarga sa kanyang mata. Nang sa gayon ay masundan niya ang magiging bilis ng paggalaw ng mga kalaban. Kahit nakahanda na pareho ang 2 agent, ay tila baliwala iyon sa 2 asbo. Nakangisi pa ang mga iyon na parang gutom na baliw at sabik kumarne ng isang tao. Ilang metro na lang ang distansya ng 2 asbo ay iwinasiwas ni Richard ng paikot ang hawak na sandata. Lumikha iyon ng pabilog na liwanag na siyang sumilaw sa mata ng 2 asbo. Kaya nawala sa balanse sa pagtakbo ang mga ito gawa ng sobrang liwanag na bumulag sa kanila. Hinawakan ni Richard si Venus bago pa ito masapul ng isang babaeng asbo. Kaya parehong dumiretso ang dalawa sa pagbangga sa magkahiwalay na puno. "Nice technique!" puri pa ni Venus, pero nagulat sila dahil wala sa ibaba ng puno ang lalaking aswang. Tanging ang babae lang ang tuluyang bumangga. Nang mapatingala sila sa itaas ay nakita nila ang isang nilalang na walang damit at may mabalahibong katawan, mahabang kamay. Ang ulo nito ay malayo sa itsura ng tao dahil bilog na bilog, habang may tenga na tila sa isang paniki at walang kahit isang buhok. "Anong klaseng aswang ka? Bakit mukha kang asbo at may pagkabangkila ng itsura mo?" "Dahil hindi ako totoong asbo at hindi rin ako bangkila nun, kundi kombinasyon ako ng 2 lahing iyon," wika pa noon sabay atake kay Richard. Kung ang pangkaraniwang aswang ay kuko lamang ang ginagawang sandata sa laban, naiiba ang lalaking aswang na iyon dahil may hawak iyon na tila isang kulay itim na baton na may banyagang ukit na hindi pangkaraniwang makikita sa kahit anong aklat sa mundong ibabaw. Noong magtagpo ang sandata noong aswang at ng sandata ni Richard,
ay tila tunog ng nagbangga ang kuryente iyon. Ramdam ni Richard ang bigat ng enerhiyang dala noong armas ng kalaban. Patuloy silang naglaban gamit ang kanilang mga sandata. Ang buong akala ni Richard ay nakakalamang na siya sa laban dahil sa kanyang naging pagsasanay sa mundo ng mga engkanto. Pero ilang beses na siyang naitapo ng kalaban sa isang puno. Pagkabagsak sa lupa ay hinahapo siyang bumangon. Habang ginagamit na panukod ang kanyang banal na sandata, napasabi na lang si Richard, "Ano ba banal na sandata? Kailan mo ba ako tutulungan sa laban?" Bulong niya pa na ang kanyang kinakausap ay iyong kanyang espada. Pinilit niyang tumayo at ginamit ang natitirang kargang ni Raya sa katawan para makahabol sa bilis ng kalaban. Pero gamit ang pambihirang kakayahan sa mano-manong laban ay tumalon ng mataas ang aswang. Sabay sipa ng paikot kay Richard. Kumalawit ang paa noon sa liig ng agent at napabagsak sa lakas ng sipa. Ubus na ang lakas ni Richard bilang tao. Maging ang niraya na naipon niya sa katawan ay nagamit niya na rin. Noong tingnan niya si Venus ay nakita niyang nakabaon na ang kamay ng isang babaeng aswang sa sikmura noon. "Ang lakas ng loob niyong kalabanin ang Black Triangle! Kung inaakala niyong mga pangkaraniwang aswang lang ang mga miyembro ng organisasyon, ay nagkakamali kayo. Kaso hindi niyo na ito masasabi sa iba niyong mga kasama dahil ito na ang magiging katapusan niyo." Wika pa ni Raven na siyang kanang kamay ni Gordon at akmang papaluin na si Richard ng kanyang sandata sa ulo. Pero nagulat iyon nang tamaan ng balang may kimikal at may kasamang snake venom na nagmula sa sniper's gun na gamit ni Jenna. Matapos mabaril ang lalaking aswang ay ang babaeng aswang naman ang kanyang binaril. Kahit parehong may tama ng balang may lason ay hindi iyon ininda ng dalawang aswang. Sumugod iyon kay Jenna na siya namang pinaghandaan ng dalaga. Agad siyang naghagis ng dalawang flash bomb. Isang uri ng pampasabog na naglalabas ng sobrang liwanag na nagbibigay naman ng kahinaan sa paningin ng mga aswang. Saglit na na-disorient ang dalawang aswang dahil sa pagkasilaw at lakas ng pagsabog. Binunot ni Jenna ang dalawang 45 caliber na baril at pinagbabaril ang dalawang aswang na iyon. Imbis na gusto pang lumaban ng dalawa, ay napilitan na lang silang umatras dahil sa pagkakaroon nila ng diferensya sa paningin. Kung magiging kasing galing ni Richard ang dumating na dalaga at wala sila gaanong nakikita, ay sigurado na ang pagkatalo nila. Mabilis tumakbo papalayo ang dalawang asbo kahit pa limitado ang kanilang nakikita sa daan. "Richard! Venus!" Tawag pa ni Jenna habang papalapit sa dalawa. Nagsalita naman si Richard. "Unahin mo si Venus! Malala ang sugat niya!" Kaya iyon ang inunang nilapitan ni Jenna. Nakita niyang nakalabas na ang ilang parte ng bituka nito dahil sa ginawang pagtusok ng aswang ng kamay sa tiyan. Wala na ring malay si Venus. Inilabas ni Jenna ang dalang mga pang first aid kit na nakalagay sa ibabang bulsa ng kanyang cargo pants. Nilagyan niya ng malaking plaster ang sugat para hindi mahanginan ang loob. Tapos binendahan niya paikot sa katawan. Ilang saglit pa ay nakabangon na rin si Richard. Wala naman siyang malalang sugat, maliban sa bugbog at panghihina, gawa ng kuryenteng dumaloy sa kanya mula sa sandata ng kalaban. Dinampot niya ang sandata niya na nagbalik na sa anyong maliit na krus at isiniksik sa kanyang likuran. Pinagtulungan na nilang inalalayan si Venus at dinala sa sasakyan sa unahan. Pagkasakay sa kotse ay tinawagan ni Richard si Rafael. "Hello Richard, anong problema?" "Hindi maganda ang lagay ni Venus, Rafael. I-send mo sa akin ang address ng tinutuluyan nyo. Diyan na kami didiretso." "Oo, sige." Wika pa ni Rafael
at itinext na lang agad ang address. Pagkarating sa bahay na tinutuluyan nila Rafael, ay si Micaela na ang siyang nag-asikaso sa pagtatahi ng mga sugat ni Venus. Habang si Richard naman ay nagbibigay ng mga impormasyon kay Rafael tungkol sa aswang na kanilang nakalaban. Paano ka natalo, Richard? Kung anong kakayahan na meron ako, ay meron ka rin. Mas higit pa nga ang sa iyo dahil may dala kang banal na sandata. Oo, alam ko yun, Rafael. Pero hindi pang karaniwang aswang ang nakaharap namin, lalo na yung lalaki. Dahil gawang laboratorio ang mga iyon at laboratorio pa ng Black Triangle. Kaya di hamak na mas advance sila kaysa sa mga aswang na nilikha nila Mayor Cerex. Napailing-iling si Rafael. Mukhang pinaghandaan talaga nila ang pakikiharap kay Lino. Kaso ang problema, dahil hindi natin alam kung kailan magbabalik ang taong yun. Paano yan, Rafael, kung tayo naman ang suguri ng mga aswang dito? Dadalawa pa nga lang ang mga iyon ay nahirapan na kami. Paano pa kung mas marami? Sa bilis nilang iyon ay mahirap papantayan ng mga pangkaraniwang agent ng Marine Corps. Mauubos lang ang mga tao natin kung hihingi tayo ng backup sa headquarters. Nag-aalalang wika pa ni Richard. Sumagot naman si Rafael. Oo, alam ko yun, Richard. Kaya nga hindi mga agent ang kukunin natin backup, kundi malalakas na antingero. Hihingi ako ng tulong sa magninong na taga San Jose, sila Mang Magno at Rigor. Magpahinga ka na muna, mukhang marami kang bugbog sa katawan. Magpa-x-ray ka muna kay Jenna. May dala kaming portable x-ray machine dyan para makasiguro lang na wala kang durog na buto. Oo, sige Rafael. Sagot naman ang isa at nagtungo na sa silid kung saan tinatahi ni Micaela ang malaking sugat ni Venus. Pansamantala muna natin puputulin dito ang ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 240. Bago po natin tapusin ang ating video, ay bigyan muna natin ng daan ang ating mga shoutout at pasasalamat. Gusto ko po munang ipaalam sa lahat na iyong mga kwento nating mahahaba o series ay meron pong playlist. Minsan po kasi mahirap hanapin ang kasunod na part, lalo na at paiba-iba ang design ng cover at hindi rin magkakasunod na araw ang pag-a-upload. Meron pong playlist ha, ang Aswang Killer, mga kwento ni Babaylang Rico, Lihim ng Medalyon, at Birador na pinagbibidahan ni Rafael. Yun lang po. Magtungo na po tayo sa ating mga shoutout at pasasalamat. Unahin na siyempre natin si Ma'am Aida Lasimet Calfe ng Qatar. Maraming salamat po ma'am sa inyong solidong pagsuporta sa ating channel at mga projects. I'm glad to hear po na okay na kayo at sana patuloy kayong bigyan ng magandang kalusugan ng ating puong may kapal. Pinapasalamatan din po natin si Ma'am Rosemary De Brien. Maraming salamat po ma'am sa inyong suporta sa ating channel project. Naway patuloy rin po kayo magkaroon ng magandang kalusugan at ilayo sa kapahamakan. Pinapasalamatan din po natin ang ating mga current channel members na nag-join sa pamamagitan ng join button sa tabi ng ating channel name dito sa YouTube. Hi po sa inyong lahat at salamat kina Ma'am Celsa Escartin, Ma'am Christine Olson, Ma'am Connie Flores, Sir Dean Ciudadano, Sir Felix Frank, Dulfo Akong, Ma'am Georgina Bati, Sir Jesmar Ocampo, Sir Lito Bueno, Sir Loreto Chavez, Ma'am Lu Kira, Ma'am Maria Victoria, Sir Nilo Merdigia Luza, Ma'am Riza Rizardo, Ma'am Rose Halandumon, Ma'am Santi Santos, Ma'am Sarjane Katzdorms. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pag-member sa ating channel membership. Malaking tulong po ito sa ating project. Pasalamatan na rin natin ang ating tatlong masisipag na group admin at moderator
na sina Ma'am Ilongga Guapa, Ma'am Jilani Fernandez at Ma'am Gina Araga. Sa muli ay inaanyayahan ko po kayo na mag-like and follow sa ating FB page na ang pangalan ay Katotohanan at Misteryo. Active na po ang page na iyon at meron na rin iyong upload na horror story araw-araw. Kaya pwede rin kayong makinig roon. Last but not the least, pinapasalamatan ko rin kayong lahat na mga regular listeners ng ating dalawang horror channels. Ito po ay ang Katotohanan at Misteryo at ang Kwentong Aswang Comics. Siguraduhin nakasubscribe po kayo sa parehong channel ha. Sana po ay patuloy pa rin kayong makinig kahit pa hindi ako ang boses ng nagsasalita. Karamihan kasi ng mahahabang series natin ay ipinapagawa ko sa ating mga guest narrator. Pero syempre, ang Aswang Killer, Lihim ng Medalyon at ang Kwento ni Babaylang Rico ay ako talaga ang magnanarrate noon. Balikan nyo rin po sana iyong mga luma nating video na na-upload ng 2 years ago to present. Siguradong marami pa doon ang hindi nyo napapakinggan, lalo na ang mga bago lang dito sa ating channel. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsuporta sa ating mga channels. Naway sa araw-araw niyong pagtambay sa YouTube ay kasama ang ating channel sa inyong dinadalaw. Kahit ako na ang huli niyong pakinggan ay ayos pa rin iyon sa akin. Masaya pa rin ako doon at ipinagpapasalamat ko na iyon ng malaki. Naway pagpalain kayong lahat ng ating puong may kapal at bigyan palagi ng malusog na pangangatawan. Magsama-sama po tayo muli sa iba pang mga paparating nating kwento. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.